So, ayan, sa unti-unti kong paglinis dyan, ganyan na. Nabawasan na din yung sobrang daming damo sa paligid talaga. Ang tagal ko kasing mga hindi nakauwi. Ayan nga, pag-usapan natin yung buhay bilang OFW. Hindi ko naman talaga intensyon na mag-abroad. Parang wala sa ano ko talaga. Yung akin naman, yung una, nag-try lang akong gawin yun para sabi kasi nila, mahirap daw kaya lagi ako nag-iisip ng negative, hindi ako mapipili, hindi ako matutuloy, ganyan. So, hanggang sa napili ako. Oo, napili din ako. Madali lang din ako napili, pero kaso nga, nung umabot ata ng mga ilang buwan na process, parang napagod ako kasi siyempre nahirapan ako. Di ko din maintindihan yung pakiramdam hanggang sa sinabi ng makakaalis ako, tapos hindi nga natuloy kasi naabutan kami ng lockdown. Ang nangyari naman, ang dami kong mga napanaginipan na itong papasukan kong kumpanya sa abroad, marami siyang problema. Nakikita ko yung madilim, tapos yung mga nakasabay kong kasama, nakikita ko kung anong magiging mangyari sa kanya. Yung parang hindi pa siya nangyayari, nararamdaman ko na. Kaya yung nangyari nun, sabi ko sa agency, ayaw ko nang tumuloy. Umiyak talaga ako kasi sabi ko, hindi ko lang sinabi kung anong rason ko, pero dami ko na nakikita sa panaginip ko na hindi talaga maganda. So ito nga, lahat na napanaginipan ko nangyayari na nga. Ito ngayon, nung ayaw ko na nga mag-renew, ayun na, yun na yung ginawa nila ng amo ko. Kinasuhan nila ako kahit wala naman akong ginawang mali. Ang gusto ko lang naman sana umuwi, pero ganun nga, gawa sila ng kaso, pero ugali na daw talaga nila yan. Marami na nangyari dito sa Doha, hindi lang ako nag-iisa. Kaya ayun, ganun kalupit talaga ang buhay. Kung wala naman akong ginawang sa trabaho, kinakaya ko naman, sinaano ko yung dapat kong gawin, ganyan. Pero ganun talaga ang buhay.